Ayan, so para dun sa natitirang i-accomplish ninyo kay Bravo Merchandising, ang inyong gagawin ay yung statement of cash flows. Ang ibig sabihin ng statement of cash flows, ito ay yung mga sources and uses of cash. Yung tinanggap at yung pinagkagastusan ng business. So, para dun sa tinatawag nating cash flows, meron tayong tatlong component. Ano, yung tinatawag nating operating activities, yung investing activities, at saka financing activities. Ano, para dun sa para sa financing activities, ito ay tatlo lang ang laman. Ano, yung initial investment. So, para doon sa tatlong laman ng financing activities, ano? So, eh, ang activities ay may tatlong laman. Ang laman nito ay yung initial investment. Magkano nga yung initial investment? Yung 100,000, ano? Sige, mamaya mailagay naman natin. Yung initial investment, yun ang kasama doon. Initial investment. Yan. Ang ikalawang kasama doon ay yung borrowings, yung inutang, at saka yung drawings or yung withdrawal. Ano? Tapos sa investing activities, ang kasama lang naman dyan ay yung equipment. Ano? So, yun lang ang kasama sa investing. Ibig sabihin, yan, ang statement of cash flows ay kung kung magkano ang inyong total sa cash, ano, doon sa ledger. So, kung titingnan ninyo, ang inyong total sa cash sa ledger ay 76,930. Kaya dito sa cash flow, 76,930 ang dapat na maging total ninyo. Ano? Ulit. Kung magkano ang total ninyo sa ledger ng cash, yun ang dapat na maging total nyo sa cash flows. Ano? Kung meron tayong tatlong activity, operating activities, investing activities, at financing activities, ayun. So, ang laman ng financing activities, yung tatlo lang, initial investment, borrowings, at saka drawings. Ang laman ng investing activities ay equipment. So, yung hindi napasama dito sa apat na ito, ibig sabihin sila ay operating activities. Ano? Kaya ang gawin nyo doon sa inyong ledger, lagyan nyo ng tanda. Ano? So, halimbawa, ang operating ay O, ang investing activities ay I, at ang financing activities ay F. Halimbawa, ano? Yan, FIO. Ulit, ang laman ng financing activities ay tatlo lang, initial investment, borrowings, at saka drawings. Ang laman ng investing activities ay isa lang, equipment. Ano? Kaya ang gawin nyo, lagyan nyo ng tanda yung inyong ledger ng ah, cash. Ano? Ulit. So, tatlo lang ang laman ng financing activities. Investment. So, ito ay F. Tapos, yung borrowings, ito ay F. Tapos, yung withdrawals or drawings, F. Tapos, ang equipment ay para sa investing activities. So, ito lang, I. Tapos, lahat na lang hindi napasama ay operating, ano, or O. Tapos, mamaya, yun lang yung ating ilalagay doon sa statement of cash flows. Ano? So, ibig sabihin, madali na para doon sa ating gagawin. Ano? Ngayon, pagka sa O, tingnan nyo kung siya ay debit. Ano, pag debit, yun ay positive. Ano, lahat ng tinanggap. Ano, pag naman nasa credit, ay di yun ay negative. Lahat ng nagastos or pinagbayaran. So, FIO lang, FIO. So, yun ang gagawin nyo dyan sa inyong kopya para ma-accomplish nyo yung cash flows. At isesend nyo sa akin sa Gmail ko hanggang alas 6. At checkan ko mamayang alas 6. Okay po. At hanggang dyan ang coverage ng inyong exam sa cash flows. So ito, ililipat na natin dun sa part ng cash flows. Ano? Lahat ng ito. Ano? So, ilagay na ilagay na muna natin yung lahat ng ano?
Ang kunin muna natin ay yung lahat ng nasa debit na O, ano. So, meron tayo dito, ito, at saka itong part na ito. Tatlo lang, ano, yung 15,000, yung 14, at saka yung 1,000. Sige po. So, gawin natin yung sa cash flows. Yan. Unahin natin yung operating, ano, edi cash flows from operating activities. Yung lahat ng O, pero ang kukunin muna natin ay yung tinanggap, ano, yung positive. Cash received from, ano. So, sa cash received from, meron tayong sales. Magkano nga yun? 15,000, ano. Tapos, meron tayong collection, receivable collection. Yan, tingnan nyo doon sa inyong kopya, ano, 14,700. Basta't yun yung tatlong nasa debit. Then, yung refund, ano. So, yung tatlong nasa debit, ano, refund from purchases. So, 1,000. Yan. Tapos, lahat naman ng O na credit, ano. Yun, lahat ng O na credit. Lahat ng O na credit. Ang gawin nyo, pagkakalipat nyo doon sa cash flow, checkan nyo. Di may check na ito, may check na ito, may check na ito. Kasi itong lahat ng ito dapat mapapasok sa cash flow. So, yung O, ito, yan, yung O. Lahat ng O na nasa credit. Ano po? Lahat ng O na nasa credit. Yan. Ilalagay nyo yun doon sa cash flow. So, sige, gawin natin. So, para naman dito is cash payment ang ilagay nyo. Cash payment. Lahat ng mga pinagbayaran. Ano? So, yung office supplies, nasa credit yon. Ang amount ng office supplies ay yan, 2,500. Tapos, meron tayong goods na binili or goods bought na 15,000. Ano? O, yung mga yan ay nasa credit, kaya yun ay naka-negative. Tapos ay freight. So, ang freight ay 500. Ang kasunod nun ay another freight. Yung mga pinagkagastusan natin, ano? So, 500 din. Tapos ay salaries or payment to salaries or paid salaries. Ang salaries ay, ang amount is 5,000. So, negative din, ano? Okay. Tapos, paid salaries, ano? Tapos, yung goods bought na natitira. So, ang gawin nyo, pagkakalipat nyo dito, ay checkan nyo doon sa inyong ledger ng cash. Ano? Okay. Next, yung paid creditor. Ang paid creditor ay may 11,270. Tapos, yung isa pa na paid creditor ulit. So, ang paid creditor doon ay, yan, ang paid creditor doon ay 8,000. Tapos, yung refund, ano? Refund from customers. Ang refund from customers ay 2,000. Yan. So, ito total ninyo yan. Yung total dito sa ah, inyong na-receive at saka yung total dito sa inyong pinagkagastosan. Ano? Yan. Ang total niyan, pagka tinotal ninyo, ang tawag ay net. Ano? Net cash flows from operating. From operating. So, magkano ang total niyan? Yon. So, ang total niyan ay negative 30,070. Ano? Ulit. Dahil mas malaki yung amount ng negative, ano? So, i-apply ninyo yung rules on law on sign numbers. Ano? Yan. Kaya ito ay na-adapt niya yung negative 30,070. Ang kasunod niyan ay cash flows from investing. Sabi ko, iisa lang yun. Ano? Yan. So, kung babalikan ninyo yung inyong ledger, lahat ng O nakapasok na. Tapos yung isang para sa investing na equipment ang hindi na lang. Ano? So, ito po yung sa equipment. Ang equipment, yan po yung naka-credit kaya siya ay negative 8,000. Ano? Then, yung cash flows from financing. Tatlo. Ano? Ang cash flows from financing ay yung initial investment. Yan. Initial investment. So, siya ay positive. Debit yon 100,000. Ano?
yung initial investment. Oops, 100,000. Kasunod nun ay yung borrowings. Ano? Borrowings. Ang borrowings ay 20,000. Tapos, yung drawings. Ang drawings, ang withdraw ay 5,000. Wait lang ha. Adjust. Underline. Ang drawings ay negative kasi siya ay credit. Yan. O, so, pag pinag-add nyo ito, 120 minus yung 5,000, so, ang net cash flow from investing, ang natira na lang ay 115,000. Ano? Ulit, pinag-add itong 100 tsaka 20, di 120, i-minus itong 5,000, ay di 115,000. Ano? So, pag titingnan nyo yung mga total, meron tayong negative sa 30,070, negative na equipment. Ano? So, magiging 38,070. Tapos, meron tayong positive 115,000. Ano? O, pagka minus yun doon, ang total ay dapat ay 76,930. Ano? Na total cash flow. 76,930. Ilipat nyo lang dito. Okay, so yan yung last part ng ating pong topic. Isesend nyo sa aking sa aking Gmail yung inyong nagawa. Ano? Tapos, lagyan ng pangalan at lagyan ng date. Tapos, yun ang aking i-check hanggang 6 p.m. Okay, that's it. Thank you.